Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang umaga sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines at dalawa ang ating pag-uusapan ngayon. Una nating pag-uusapan ay ito ngang si officer in charge na si General Katapang. Nagpamedya na naman. May panibago raw kasong na magsasampa ang Bucor laban kay General Bantag. Okay? Yan ang alamin natin. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong nangyari kay Alex Gonzaga sa kanyang birthday. Dahil dito sa video na ito, marami ang mga netizens na nang bash kay Alex Gonzaga. Yan, alamin natin kung ano ang nangyari sa video, no? Tungkol dito sa birthday niya na yung makita niyo sa picture, itong waiter na ito na may cake sa kanyang forehead. Okay? Yan ang alamin natin kung ano ang nangyari dito, bakit binash itong si Alex Gonzaga. Pero bago ang lahat guys, bago ko ito itatalakay itong dalawang topic natin, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also itong Donmar TV sa Facebook at sa YouTube, please consider na i-subscribe at i-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Update sa mga trending na balita. Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Thank you very much. May video akong ipapakita sa inyo na itong si officer in charge General Katapang ay nagpa-media interview at sabi niya may panibagong kaso ang Bucor laban kay General Bantag. Alamin natin, okay? Panoorin natin itong video na ito. Play. Dante, ano itong bagong kaso na isasampa laban kay suspended Bucor Chief Gerald Bantag? Magandang tanghali aga, ayon kay Bucor Officer in Charge Director General Pio Katapang Jr., kasong physical injuries at pagbabanta ang inaasam. Yan. Ang sabi ni Katapang, physical injury at pagbabanta. Yan ang ikakaso nila kay General Bantag. May mga inmates raw siya na ginalaw niya dyan sa loob yung time ni General Bantag sa panahon niya. Okay? Yan ang sabi ni General Katapang. Sahan na isasampa ng Bureau of Corrections kay Bantag sa Department of Justice sa darating na Biyernes. Dagdag pa ni Katapang. That will be on Friday. Okay? Magsasampa na raw kaso itong Bucor. Sa pagkakataong ito, ang complainants o ang mga magrereklamo ay mga tauhan mismo ng Bucor. Nakaranas-an niya ang mga ito ng pang-aabuso o pagmamaltrato ng suspendidong hepe ng kawanihan na si General Gerald Bantag. Ito yung mga nasaktan din ng panahon ni DJ Bantag. We will finalize it and will give the media a copy of their complaint. So, sa akin lang, no? Nagpapamedya na naman itong si General Katapang. Magsasampa sila ng kaso laban kay General Bantag dahil raw merong mga inmates noon na inabuso ni General Bantag. No? Physical injury, no? So, let's wait and see kung ano ang mangyayari dito, no? Kung ano yung mga statement. Ngayon, no? Mag-a-analyze tayo dito. May isinampa pa sila ng kaso kay General Bantag laban sa nangyari kay Percy Lapid. At ngayon naman, may iba na namang kaso silang ibinigay dito kay General Bantag. Ngayon, tanong sa taong bayan, maniniwala pa ba ang taong bayan dito? Okay? Kayo mismo, nanonood ngayon, maniniwala pa ba kayo dito? O masasabi ba nating planted na naman ito na bigyan na namang kasalanan itong si General Bantag? Dalawa lang yung question na yan, no? Di pa natin alam. Hindi pa tayo makapag-judge tungkol dito. Okay? So, continue natin yung balita. Nasa 4 o 5 ang mga complainant na ngayon ay 4 o 5 ang nagko-complain na inabuso di umano nitong si General Bantag. Physical injury, okay, at pagbabanta. Si General Bantag raw ang gumagawa niyan.
Ngayon, maniniwala ba kayo dito? Okay? So, meron bang ebidensya ang mga inmates na ito na nagpapamedya naman si General Katapang dito? Alam ba, tanong lang ito, may kinalaman ba si SOJ Remulla dito? Tinulungan ba nila itong mga inmates na ito? Tanong lang naman yan, di ba? Nasa Palawan matapos ilipat doon. Nasa Palawan din ang abogado ng Bucor para kunan ng affidavit o sinumpaang salaysay ang mga magrereklamo. Noong nakaraang linggo ay nagsampa na rin ang Bucor ng kasong paglabag sa Anti-Torture Act, serious physical injuries at grave misconduct. Ayan, itong mga inmates na ito, nagpa-blur ng mukha. Bakit nagpa-blur ang kanilang mukha? At nagpapakita sa kanilang mga yung bruises ng kanilang mga kamay, no? Pinakita nila yung mga peklat nila na yun, binidyo. Correct me if I'm wrong, binidyohan ng media ang kanilang peklat. Sinong may gawa niyan? Yan ang tanong. Gawa ba yan sa panahon ni General Bantag? Gawa ba yan mismo ni General Bantag? Okay? Nagtatanong ang taong bayan, no? Kasi baka naman planted na naman itong kasalanan na ito. Laban kay Bantag sa DOJ, kaugnay sa pananaksak umano sa dalawang gang leader. Meaning, nanaksak si General Bantag sa dalawang gang leader. O inmates sa New Bilibid Prison. Samantala agad, kinuna natin ng pahayag ang abogado ni Bantag na si Atty. Rafi Balisong hinggil sa isyo, subalit wala pa siyang tugon sa atin. Sa ating balita, balik sa iyo aga. Okay. Maraming salamat. Okay, so yun, malinaw yung balita ng UNTV na kino-cover nila yung paparating na kaso laban kay General Bantag. So, dito sa pangyayaring ito, maghihintay tayo, no? Wala pang reaction si General Bantag tungkol dito, no? So, hindi pa tayo makapag-comment tungkol dito. Pero ngayon, pwede tayong magtanong, maniniwala ba kayo dito sa mga pangyayaring ito, no? Sa talaga bang si General Bantag ang gumagawa sa mga pag-aabuso ng mga inmates? Okay? Mag-comment, mag-react, babasahin natin yan. Okay? Bago ako mag-react dito, wait muna ako sa pahayag ni General Bantag tungkol dito sa panibagong kaso. Okay? Babalikan natin yan. No? I-update ko kayo dyan. So, move tayo sa next nating balita. Na itong si Alex Gonzaga ay binabash ngayon. No? Bakit siya binabash? Kasi sa video na 19 seconds lang naman, makikita mo sa video na yung isang waiter may hawak-hawak na cake. No? Yung siguro ito yung part sa program na mag-blow na ng cake itong si Alex Gonzaga. Hindi natin alam ang kabuuang storya nito. Bakit linagyan ng cake yung forehead, no? Si Alex Gonzaga, para sa akin, no, biniro niyang linagyan ng cake, no? Yung parang dressing ng cake sa forehead ng isang waiter. Marami sa mga netizens ang nagsasabi na sabi nila ano raw, feeling close raw itong si Alex Gonzaga sa waiter. Naging plastic na raw yung pagngiti ng waiter, no? So hindi raw nagustuhan ng waiter sa ginawa ni Alex during that party. Okay? So ipapakita ko yung video na yan, kayo nang humusga kung nagustuhan ba ng waiter ang biro ni Alex Gonzaga o sabi nila na ito raw si Alex Gonzaga ay nakainom during this time kasi party ito eh. So kayo na ang makapagsabi, taong bayan, ipapakita natin itong video kung talaga bang may mali sa video na ito, may mali ba sa ginawa ni Alex Gonzaga. Okay? So without further ado, let's play the video and let's react. Okay? Play. Birthday natin, birthday ni Eddie. Oh, ayan. Oh. Okay? So, klarong-klaro. No? Reaction ng waiter na parang napangiti, ngunit
hindi masyadong masaya. Okay, yun ang ating nakita, no? Through our eyes, yun ang ating observation. Again, let's play it again. Birthday ni Eddie. Ayan. Kitang-kita, no? Okay, let's react this video, no? Unang-una, no? Hindi natin alam kung saan ang venue nito. Hindi natin alam kung kaninong bahay ito. Hindi natin alam kung bahay ba ito ni Alex Gonzaga o sa friend ng kanyang house ng kanyang friend, o ano lang, nagrenta lang sila ng restaurant o ano ba, hotel na merong waiter, no? Waiter ba ito o kasama ba nila, katulong ba nila ito sa bahay? Di natin alam, no? Kasi walang exact detail pa. So, kitang-kita, no, na naghawak yung waiter sa cake. Kung ating, no, ito analysis ko ito ha. Marami sa inyo hindi papabor sa aking opinion. Ngunit vlog ko ito, respect my opinion, respect my vlog. Okay? Ito yung aking analysis. Ito ay birthday party. Sa nakita ko sa video, nagkasiyahan yung mga tao, nagkasiyahan yung mga bisita ni Alex Gonzaga na humantong sa biruan. Okay? So, kung totoo man na nakainom itong si Alex Gonzaga at sabay na hinawakan yung cake tapos nilagay niya sa forehead ng isang waiter, masasabi ko na, no, number one, nagbibiro lang si Alex Gonzaga. Okay? Sa akin yun, nagbibiro lang. Ngayon, ang tanong dito, nagustuhan ba ng waiter? Okay? So, para sa akin, yung waiter, no, nagtatrabaho lang. Kung meron mang biruan na ganyan, no, the way I look at the face of waiter, kahit hindi siya sumabay ng, no, tumatawa ba siya o ano bang kanyang reaction, para sa akin, hindi naging plastic yung waiter. At para sa akin naman, para ito ha, opinion ko ito, para sa akin flattered yung waiter nga dahil artista itong si Alex. Tapos biniro ni Alex na parang close silang dalawa. 'Di ba? Ito yung aking analysis. Ngunit hindi natin alam itong waiter na ito hindi siya nakisabay sa biro ni Alex dahil maintain niya ang kanyang professionalism. Nagtatrabaho sila. Hindi natin alam kung ano ang kanilang protocol sa kanilang head manager na kahit may biruan, let's be still professional sa ating mga trabaho. Di ba? So, the waiter is just professional. No? Hindi man siya tumawa ng ganun kalakas sa biro ni Alex, ngunit pinakita lang niya ang kanyang professionalism. Kay Alex Gonzaga naman, alam ko na itong waiter na ito will understand sa energy sa loob ng venue na talagang nagbibiroan na. Para sa akin, no, ayaw kong maniwala na itong waiter na ito ay hindi niya alam na nagbiroan na dyan sa loob. Alam kong alam niya. So, I think the waiter could understand na lahat yan ay biro, no? Hindi naman ganun, para sa akin, hindi naman ganun ka messy yung forehead ng waiter. Pwede naman yan punasan ng sa kitchen or ganun, ganyan. Kasi this is part of the birthday celebration. At the same time, makaunawa itong waiter na ito kasi birthday ito ng isang artista. At hindi ito ordinaryong artista ha, bigating artista ito. No? Pero alam ko, no, hindi natin nakita sa video na alam ko na itong waiter na ito, kinausap siguro ni Alex ito behind the camera na biruan lang ito, no? Hindi natin alam, no? So, para sa akin, magtatanong ako sa inyo, mga audience, no? Tama ba ang analysis ko dito? No? O talaga bang binigyan lang ng mali siya sa social media sa mga haters ni Alex Gonzaga, no? Alam ko naman marami ang mga
kahit sikat itong si Alex Gonzaga, marami pa rin ang yung mga bitter, mga haters, mga insecure kay Alex. Siguro alam naman natin itong mga Pilipino, may sometimes sensitive yung ibang tao sa mga ganitong bagay. Sa akin lang naman is let's understand, kasi ito ay kaarawan ng isang tao. So let's understand na biruan lang yan. Hindi naman yan hindi naman yan biniro na inabuso ang isang waiter eh. Hindi nga natin alam, baka nag-tip si Alex Gonzaga dyan sa lahat ng mga waiters. Hindi natin alam. Maraming pera yung artista na ito. Hindi ibig sabihin na kinampihan ko si Alex Gonzaga dito, ipinagtanggol ko siya dito. Hindi ibig sabihin na ako as a vlogger ay pabor ako kay Alex. Hindi. Nagkomentaryo ako na ipinagtanggol ko si Alex Gonzaga dahil the way I look at the video is para sa akin normal lang, no? Kasi marami na rin akong beses nag-attend ng isang birthday na yung maraming biruan at naka-experience na ako ng ganitong style na pangyayari. Okay? So, yun ang analysis ko. So, yung mga audience ko dito, no? Walang mali dito kapag mag-comment kayo. Libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na yan. Re-respetuhin natin yung issue, yung paliwanag nyo. Okay? Pabasahin natin yan, re-respetuhin natin yan. Kasi meron tayong kanyang-kanyang analysis. Okay? So, respect my analysis. Re-respetuhin ko rin at babasahin ko yun sa comment section nyo below. Okay? So guys, ito lang yung dalawang topic natin ngayon. At abang-abang sa next topic natin kung meron tayong update tungkol dito. At again, see you in the next video, and God bless sa lahat sa inyong maraming salamat sa panonood. And don't forget to like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. And also, please consider na i-subscribe ang Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, see you in the next video. Have a great day. God bless everyone.